Pagkaalis niya, yumuko si Shibuya kay Yu Xiangrong. Maraming salamat po, second elder brother, sa pagtulong ninyo sa akin. Bahagyang ngumiti si Yu Xiangrong. Wala iyon, pero parang mas iniisip mong ako pa ang gamulo. Sumagot si Shibuya ng isang ngiting nagpapakumbaba. Hindi ko po mangangahas. May proteksyon na si Bai Yuqing ang bundok ng dilaw na tuktok. Ngunit ang biglaang paglitaw ni Yu Xiangrong ay hindi lamang nakasakit kay Bai Yuqing kundi pinilit din si Shibuya na isuko ang kanyang natatanging sandata. Paano siyang hindi magsisisi? Nakita ngunit hindi ito pinansin ni Yu Xiangrong at bumaling kay Bai Yuqing. Ipinadala ka ba rito ng eldest brother? Natarantang napasigaw si Bai Yuqing, tinitiis ang sakit habang nagsasalita. Mahigpit pong ipinag-utos ng pinuno ng sekta. Hindi ko po ito maaaring suwayin. Tiningnan ni Yu Xiangrong ang malubhang nasugatang si Bai Yuqing at sinabi, pagbalik mo, sabihin mo sa eldest brother na wala akong pakialam sa anumang gusto niyang gawin. At ayaw ko ng anumang medalya. Ngunit hindi siya dapat lumampas. Hindi nang ahas magsalita pa si Bai Yuqing. Bilang pinuno ng bulwagan ng Puting Tigre, natural niyang alam ang hidwaan sa pagitan ni Yu Xiangrong at ng pinuno ng sekta. Ang pananakit sa kanya ni Yu Xiangrong ay malinaw na mensahe kay Yu Shenghai. At si Bai Yuqing ay isang soang palad na piyon lamang na nahuli sa gitna. Bumantong hininga si Shibuya. Binibining Bai. Tumango si Bai Yuqing. Mag-ingat po kayo, Ginoong Pito. Hindi nagtagal, mabilis na lumipad si Ming Shiren patungo sa istasyon ng Tangzi Town malapit sa Evil Sky Pavilion. Balak niyang magpahinga sandali bago bumalik upang magulat. Sa sandaling iyon, may isang tumitingin sa direksyon ng bundok ng Golden Court na sumigaw, humihina na naman ang harang ng Evil Sky Pavilion. Sa bilis na ito, hindi natatagal ng ilang taon ang Evil Sky Pavilion. Ang Tangzi Town ay hindi kalayuan sa Evil Sky Pavilion, ngunit hindi rin ito direktang natatanaw. Ang pag-uusap ng mga taong ito tungkol sa Evil Sky Pavilion dito ay nagpapakita kung gaano karaming tahimik na nagmamasid dito. Hindi nagulat si Ming Shiren. Ang malawak na mundo ay puno ng mga kababalaghan. Ang landas ng demonyo ay umiiral dahil nagtitipon ng mga individual na magkakatulad ang isipan. Bilang isang paksayon sa loob ng landas ng demonyo, natural na tumatanggap ang Evil Sky Pavilion ng paggalang at paghanga mula sa mga nasa loob ng komunidad na ito, at marami ang naghahangad na maging disipulo ng Evil Sky Pavilion. Sa kasamaang palad, ang Master ay talagang matanda na ngayon at matagal nang huminto sa pagtanggap ng mga disipulo. Hindi nagsalita si Ming Shiren, tahimik lamang siyang nakinig sa mga taong nag-uusap. May nakakita kahapon na hamina ang harang ng isa pang ikatlo. Mukhang hindi balak ng Evil Sky Pavilion na ayusin ang harang. Mahirap itong ayusin. Ang enerhiya na kinakailangan para sa harang ay hindi posibleng matipon sa loob ng ilang taon. Ilang taon. Iyon ay halos katandaan na. Tama nga, narinig ko na balak ng Heaven Sword Sect na hamunin ang Evil Sky Pavilion. Talagang desperado na ang Heaven Sword Sect. Nang marinig ito ni Ming Shiren, nagulat siya. Aatakihin ng Heaven Sword Sect ang Evil Sky Pavilion. Sumagot ang isang balbas saradong cultivator, ang master ng Heaven Sword Sect, si Luo Changfeng, ay namatay sa kamay ng tagapagtatag ng Evil Sky Pavilion, si Luo Xingkong. Mayroon lamang isang anak si Luo Xingkong, at maaaring hindi mo alam, ang nangungunang disipulo ng Heaven Sword Sect, si Zhou Jifeng, ay lumipat sa Evil Sky Pavilion. Sinasabing galit na galit si Luo Xingkong kaya hindi siya nakatulog ng 3 araw. Nagpadala na si Luo Xingkong ng mga panawagan sa iba't ibang sikat na sekta, at malamang na bago pumanaw ang tagapagtatag ng Evil Sky Pavilion, magkakaroon ng isa pang alon ng pag-atake. Sumagot si Ming Shiren ng isang mapang-uyam na halakhak. Si Luo Xingkong, ang matandang hakluban na iyon, ang lakas ng loob. Matandang hakluban. Nang marinig ang palayaw na ito, tiningnan siya ng mga tao sa paligid. Bakit ganyang kabagsik ang iyong mga salita, kapatid? Kwentuhan lang ito habang nagtitiyaga. Huwag mo itong personalin. Nagpatuloy si Ming Shiren sa pagtatanong, naglabas na ba ng panawagan si Luo Xingkong para sa pag-aarmas? Tumango ang balbas saradong lalaki.
Oo, lahat ng nangungunang 10 sekta maliban sa Clarity Sect ay nakatanggap ng panawagan. Hindi tiyak kung sasali ang Cloud, Sky, at Luo Sect. Saan kumukuha ng kumpiyansa si Luo Xingkong? Ang Heaven Sword Sect ay nasa ganoong kalagayan na. Hindi naman yun lubos na makatarungan. Matagal nang nakahiwalay si Luo Xingkong at hindi dapat maliitin. Bukod dito, humihina ang harang ng Evil Sky Pavilion. Marahil ito na ang pagkakataon. Nang marinig ni Ming Shiren ang mga usapan ng mga tao, tumayo siya na may malamig na halakhak. Bawat pagkubkob sa bundok ng Golden Court ay pareho lang ang lumang retorika. Sawa na akong marinig ito. Kahit wala ang tagapagtatag ng Evil Sky Pavilion, naroon pa rin ang kanyang mga disipulo. Sumang-ayon ang karamihan, sinasabing may katuturan iyon. Umalis si Ming Shiren sa Tangzi Town at dumiretso sa Evil Sky Pavilion. Samantala, si Lasho, na walang ibang magawa, ay nagsimula ng isang raffle. Ding! Ang raffle na ito ay gumamit ng 50 puntos ng merito at nanalo ka ng 3 reversal card. Ikinagulat ni Lasho ang notifikasyon ng pagkapanalo. Mukhang mahalaga talaga ang tiyempo at swerte sa mga raffle. Nagpatuloy siya sa pagdraw. Ding! Ang raffle na ito ay gumamit ng 50 puntos ng merito at nanalo ka ng 5 fatal block card. Nagpatuloy si Lasho sa pagdraw. Ding! Salamat sa iyong pagtangkilik. Nadagdagan ng isa ang halaga ng swerte. Natapos ang kanyang sunod-sunod na panalo at umiling si Lasho, isinara ang interface ng sistema. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Little Yuaner mula sa labas. Master, nakabalik na po ang 4th Elder Brother. Pagpasok niya sa Great Hall, nakita niya si Ming Shiren na tahimik na naghihintay kasama ang Peacock Feather. Master, nakumpirma ko na ang insidente sa Skylark Tower ay talagang isinagawa ng traidor na si Siwuya. Ang ginagawa niya ay ang kanyang intelligence point. Sa kasamaang palad, protektado si Siwuya ng mga eksperto kaya nakuha ko lamang ang kanyang sandata. Pagkatapos ay iniharap niya ang sandata. Ding! Celestial Weapon Peacock Feather na bawi. Nangangailangan ng muling pagpino bago gamitin. Sinuri ito ni Lasho. Ito ang sandata ni Siwuya, isang napakabihirang nakatagong sandata. Namangha si Little Yuaner sa hitsura ng Peacock Feather. Ang ganda talaga, pero medyo payak pa rin. Hindi kasing ganda ng Brahma Heaven Silk ko. Hindi nakaimik si Ming Shiren nang marinig ito. Mula nang makuha ng kanyang younger sister ang Brahma Heaven Silk, parang wala nang ibang nakalulugod sa kanya. Tanong ni Lasho, paano mo natagpuan ang ikapitong nakatatanda? Sumigla si Ming Shiren. Mahaba pong kwento iyan. Nang marinig ito ni Lasho, ikinaway niya ang kanyang kamay. Kung gayon, huwag na nating pag-usapan. Nakatayo ng awkward si Ming Shiren, para bang nakaligtaan niya ang perpektong pagkakataon upang magmayabang. Master, nakatali po ang cultivation ng ikapitong nakatatanda kaya wala siyang matatakbuhan. Nakasalubong ko rin po si Bai Yuking, isa sa 4 na dakilang protector ng sekta ng Underworld, at ang traidor na si Yu Xiangrong. Nagulat si Lasho. Nakatali ang ikapitong nakatatanda. Pagkatapos mag-isip sandali, kalmado siyang nagsalita. Ang cultivation ng ikapitong nakatatanda ay itinali ng iyong master. Kaya hindi, nakapagtataka na natalo mo siya. Ang cultivation ni Bai Yuking ay mas mataas kaysa sa iyo. Paano ka nagtagumpay kung naroon siya? Bumalik ang pagkakataong magmayabang at buong pagmamalaking nagsalita si Ming Shiren, kung tutusin, si Bai Yuking ay mula sa sekta ng Underworld. Nang banggitin ko ang master, natakot si Bai Yuking kaya tumakbo siya. Paano niya ako mangangahas pigilan? Bukod dito, naroon din ang traidor na si Yu Xiangrong. Talaga, sinubukan ka bang pigilan ni Yu Xiangrong? Hindi po. Marami akong sinabi sa kanya na may katuturan. Alam niyang mali siya at hindi nang ahas makipagtalo sa akin, lalo na akong pigilan. Buti na lang at matalino ako, kinuha ko ang kanyang peacock feather nang umalis ako. Kinuha ko ang peacock feather para hindi na siya makagulo sa kalaunan. Tumango nang may kasiyahan si Lasho. Mahusay ang ginawa mo sa bagay na ito. Nagliwanag ang mukha ni Ming Shiren sa kagalakan. Salamat po sa papuri, Master. Mayroon pa po akong isang bagay na iuulat.
Nang pabalik na ako sa Evil Sky Pavilion, dumaan ako sa Tangzetang Station at narinig kong malawakang naglalabas ng panawagan ng dating master ng Heaven Sword Sect na si Luo Xingkong, na nagpaplanong muling atakihin ang Evil Sky Pavilion. Sa kanyang pagbabalik, sinadya ring obserbahan ni Ming Shiren ang harang sa paligid ng bundok ng Golden Court at natuklasan na talagang hamina ng malaki ang lakas nito. Tinanong pa niya si Elder Hua upang kumpirmahin ito at pinagtibay ng sagot ang mga tsismis sa labas. Naniniwala ang parehong mga disipulo ng Evil Sky Pavilion at ang mga cultivator sa labas na ang lakas ng harang ay sinipsip ng master dahil maraming tao ang nakasaksi sa kaguluhan sa lihim na silid. Hindi pinansin ito ni La Shou. Isa lamang sirang katawan si Luo Xingkong. Hindi siya karapat-dapat banggitin. Nang marinig ito, mabilis na yumuko si Ming Shiren. Handa po akong bumaba ng bundok at patayin si Luo Xingkong sa Heaven Sword Sect. Pagkasabi niya nito, mabilis na pumasok si Zhou Jifan. Pagbati po, Pavilion Lord, Ginoong ika-4, Ginoong ika-9. Handa po akong bumaba ng bundok at patayin si Luo Xingkong sa Heaven Sword Sect. Tinatanong siya ni La Shou kung ano ang gusto niya. Nag-alinlangan si Zhou Jifan. Narinig ko pong nakabalik na si Ginoong ika-4 at espesyal po akong pumunta para makita siya. Pinagalitan siya ni Ming Shiren. Magsalita ka kung mayroon kang sasabihin. Huwag kang mag-alinlangan. Hindi mo pa natututuhan ng maayos ang mga kasanayan pero siguradong natutuhan mo na ang mapagpaimbabaw na pag-uugali ng matuwid na landas. Namula ang mukha ni Zhou Jifan. Pavilion Lord, handa po akong pumunta sa Heaven Sword Sect. Nagtaka si Ming Shiren. Bakit ka pupunta sa Heaven Sword Sect? Sa antas mong Divine Court Realm. Napahiya si Zhou Jifan. Maaari ko po silang hikayatin. Umiling si La Shou nang marinig ito. Ikaw ay disipulo ng Heaven Sword Sect. Wala roon ang makapagpapalala lamang sa hidwaan. Maaaring matagal nang nakahiwalay si Luo Xingkong, ngunit hindi ko pa rin siya itinuturing na banta. Pinagsalikop ni Zhou Jifan ang kanyang mga kamay. Hindi po simple ang paghihiwalay ni Luo Xingkong. Noong nasa Heaven Sword Sect pa ako, may mga tsismis na nililinang ni Luo Xingkong ang isang teknik na mabilis na makapagpapataas ng kanyang antas ng cultivation. Dapat po tayong mag-ingat. Umi-NGO si Ming Shiren. Isang teknik na mabilis na nagpapataas ng cultivation. Hindi ba siya natatakot na lumihis sa kanyang pagsasanay at mamatay sa isang sumasabog na pagkabigo? Sumagot si Zhou Jifan, hindi ko rin po alam. Ang landas ng cultivation ay may sariling mga patakaran at ang paglabag sa mga patakarang iyon ay nangangailangan ng kaukulang kabayaran. Pinili ni Ling Luo na pasabugan ang kanyang katawan upang labanan ang kapangyarihan ng 10 salamangkero at tulungan ang Cloud-Piercing Flying Chariot. Kung hindi nakialam si La Shou, paano kaya si Ling Luo ngayon? Gaya ng kasabihan, madaling umiwas sa sibat ngunit mahirap bantayan ang nakatagong pana. Kung si Luo Xingkong, ang matandang tusong iyon, ay sumingit at sumubok ng desperadong hakbang tulad ng ginawa ni Ling Luo, sino ang makatatagal? Tumingin ang lahat kay La Shou na kalmadong nagsalita. Ang hamak na Heaven Sword Sect, karapat-dapat bang makipagbanggaan sa akin? Naangkop na pinuri ni Ming Shiren. Walang kapantay ang kapangyarihan ng Master. Kahit sabay-sabay na umatake ang 10 dakilang sekta ng sekswalidad sa Master, hindi nila siya kinaya. Namatay ang anak, lumalabas ang ama. Hindi gagana ang taktikang iyon. Umalangaw-ngaw si Zhou Jifan. Walang kapantay ang kapangyarihan ng Pavilion Lord. Humajijek si Little Yuaner. Tama na ang tungkol sa nakamamanghang bagay na iyan. Sumama ka sa akin. Nang maisip ni Zhou Jifan ang Brahma Heaven Silk, pinawisan siya ng malamig. Ginoong ika-9, ano po? Ano pong kailangan ninyo? Tiningnan siya ni Little Yuaner na may ngiti. Pinagsasanayan natin ang koordinasyon ng Brahma Heaven Silk. Huwag kang mag-alala. Noong nakaraang beses ay kasalanan ko. Ngayong beses, ipinapangako kong walang masasaktan. Kasabay nito, mabilis niyang hinayla si Zhou Jifan palabas ng Great Hall. Pinanood ni Ming Shiren na medyo naguguluhan. Medyo kakaiba ito. Hindi ko pa nakitang humingi ng tawad si Little Yuaner sa kahit sino maliban kay Master. Para itong panaginip, kinurot niya ang kanyang sarili ng mariin. Aray, masakit. Hindi panaginip. Totoo ito.
Bahagyang sumimangot si Lasho, tinitingnan si Ming Shiren na para bang nanunood siya ng isang tanga.